Nagulantang ang Maynila. Sa likod ng masisikip na eskinita at mga simpleng bahay na yari sa yero at hollow block, sinalakay ng mga pulis ang isang pagawaan ng longganisa na matagal nang bumabaha sa mga palengke ng murang produkto na may kakaibang lasa. Ang lahat ay tila normal hanggang sa isang natuklasan ang magbunyag sa nakapangingilabot na katotohanan tungkol sa pangunahing sangkap na ginagamit nila. Kung ang kinakain mo sa loob ng mahabang panahon ay hindi tulad ng nakasulat sa etiketa, saan nga ba talaga nanggagaling ang karne nito? Ako si Rico Santos. Matagal ko nang natutunan na dito sa Maynila, ang krimen ay bihirang magpakita ng may marahas na mukha. Mas madalas itong nagbabalak kayo bilang pang-araw-araw na gawain, humahalo sa ingay ng mga motorsiklo tuwing umaga, sa sigaw ng mga nagtitinda, at sa amoy ng pritong isda na kumakapit sa hangin. Nang umagang iyon, nakatayo ako sa gilid ng palengke ng Quiapo. Pinagmamasdan ang hanay ng mga pwesto ng processed meat na nagsisimula ng dagsain ng mga mamimili. Walang police line, walang sigaw ng biktima, tanging mga bungkos lamang ng mapupulang longganisa na nakasabit ng maayos, ibinebenta sa presyong napakamura para sa isang syudad na tulad nito. Ang ulat na nagdala sa akin dito ay simple lang. Ilang mamimili ang nagreklamo ng pagkahilo at pagsusuka matapos kumain ng longganisang galing sa isang partikular na home-based manufacturer. Sa usaping administratibo, dapat ay ang Department of Health ang humahawak sa kasong ito. Ngunit, hindi ko alam kung bakit tumanggi ang kutob ko na huminto roon. Sapat na ang tagal ko sa serbisyo para malaman na ang maliliit na kababalaghan ay madalas na nagiging pintuan patungo sa isang bagay na mas malaki at mas madilim. Nagpakilala ako bilang isang opisyal na nagsasagawa ng regular na sensus ng mga negosyo. Ang mga tindera ay sumalubong sa akin na may ngiting may kahalong pag-iingat. Mula sa mga maikling usapan, nalaman kong isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit bilang pangunahing supplier. Isang pagawaan sa isang siksikang lugar sa Tondo. Isang eskinita na kahit ang delivery van ay kailangang umatras ng ilang beses para lang makalabas. Pinuri nila ang kalidad nito, tinawag na malinamnam at kakaiba ang lasa, ngunit hindi nila maipaliwanag kung ano ang nagpapa-espesyal dito. Bumili ako ng ilang piraso ng longganisa at inilagay sa isang plastic bag bilang pansamantalang ebidensya. Nang hawakan ko ito, naramdaman kong masiksik ang tekstura nito kaysa sa karaniwan. Hindi ito ebidensya, isang pakiramdam lamang. Ngunit bilang isang pulis, natutunan kong pahalagahan ang mga pakiramdam na kasing seryoso ng datos. Sa gitna ng aming kwentuhan, isang tindera ang bumulong na ang delivery ay laging dumarating tuwing madaling araw, walang opisyal na label, walang malinaw na address ng pagawaan. Sinabi niya ito sa isang normal na tono, na para bang ito ay isang pangkaraniwang bagay. Tanghali na nang bumalik ako sa presinto, puno ng tanong ang aking isipan. Binuklat ko ang mga nakatambak na ulat ng mga nawawalang tao sa mesa ng archives. Walang direktang koneksyon. Iba't ibang pangalan, magkakaibang pinagmulan. Ngunit karamihan sa kanila ay nagmula sa parehong mga distrito kung saan laganap ang distribusyon ng murang longganisa na iyon. Minarkahan ko ang mapa gamit ang isang pulang marker, gumagawa ng maliliit na bilog na dahan-dahang bumubuo ng isang pattern. Ang mga kasamahan ko ay inakalang masyado na akong nag-iisip, masyadong malayo ang nararating ng aking konklusyon. Tinawag nila akong sinasabing dapat ay mag-focus ako sa mga kasong may malinaw na biktima. Hindi ako tumutol. May katwiran ang kanilang pagdududa. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin. Ang amoy. Pagsapit ng hapon, sinadya kong dumaan sa eskinita kung saan naroroon ang pagawaan. Mula sa labas, ang gusali ay mukhang isang ordinaryong bahay. Kupas na pader, mababang bakal na gate, at ang ugong ng electric fan mula sa loob. Ngunit nang tumayo ako ng mas matagal, may isang malabong amoy ng metal na humahalo sa mga pampalasa. Hindi ito amoy panis, kundi isang bagay na malamig at banyaga. Hindi ako pumasok. Hindi pa. Itinala ko lang ang address at ang oras ng aktibidad, piniling umatras, bago pa man magdulot ng hinala ang aking presensya. Nang gabing iyon, sa aking maliit na apartment, sinubukan kong matulog. Ngunit ang imahe ng mga longganisang nakasabit ng maayos ay patuloy na lumilitaw. Naalala ko ang mga mukha sa mga ulat ng nawawalang tao. Ang ilan ay kupas na ang larawan.
Napagtanto ko ang isang bagay na nagpabigat sa aking dibdib. Kung tama ang kutob ko, ang kasong ito ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa mga taong dahan-dahang naglalaho ng walang ingay. Hindi ito nagtapos sa isang malaking rebelasyon o pag-aresto. Isang personal na desisyon lamang. Nagpasya akong ipagpatuloy ang investigasyong ito, kahit na walang opisyal na utos, kahit na may panganib sa aking sariling karera. Dito sa Maynila, ang krimen ay madalas na nagtatago sa likod ng mga pinakapangkaraniwang bagay. At tungkulin kong siguraduhin na hindi ito mananatiling nakatago. Nang umagang iyon, ang Maynila ay tila mas masikip kaysa dati. Ang desisyon na ginawa ko kagabi ay nagpabagal sa aking mga hakbang, ngunit kasabay nito ay nagbigay din ng higit na tapang. Hindi na lang ako basta umaamoy ng kababalaghan, sinimulan ko na itong sundan. Walang opisyal na mission order, walang kasamang backup, bumalik ako sa lugar ng pagawaan na dati ay pinagmamasdan ko lang mula sa malayo. Ang tensyon ay agad na sumalubong sa akin mula pa sa simula. Isang puting DH300 van ang lumabas mula sa makipot na eskinita habang kulay abo pa ang langit. Ang plaka nito ay natatakpan ng putik at madilim ang ilaw sa likuran. Sinundan ko ito mula sa isang ligtas na distansya, humahalo sa daloy ng mga sasakyan sa umaga. Ang van ay hindi patungo sa isang malaking palengke tulad ng aking inaasahan. Lumiko ito patungo sa isang lumang distrito ng mga bodega, kung saan ang ilan sa mga gusali ay abandonado na. Ipinark ko ang aking sasakyan at nagpatuloy sa paglalakad. Mula sa likod ng isang pader na may bitak, nakita ko ang proseso ng pagbaba ng kargamento na nagaganap ng mabilis at tahimik. Walang pangalan ng kumpanya, walang uniforme, tanging mga lalaking may pagod na mukha na nagtatrabaho ng walang gaanong imikan. Isa sa mga sako na ibinaba ay napunit sa ilalim. Mula doon, tumulo ang isang maitim na likido sa sementadong sahig. Ang amoy na lumabas ay hindi na lang basta aroma ng mga pampalasa. Kumuha ako ng litrato hanggat kaya ko. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis para sa isang pulis na sanay na sa mga kritikal na sitwasyon. Nang lumingon ang isa sa kanila sa aking direksyon, agad akong umatras. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kasong ito, naramdaman kong tunay akong minamanmanan. Tanghali na nang makipagkita ako sa isang clerk ng isang pampublikong ospital. Hindi ko binanggit ang longganisa ni ang pagawaan. Nagtanong lang ako tungkol sa datos ng mga bangkay na walang pagkakakilanlan na hindi kailanman kinuha ng kanilang mga pamilya. Ang sagot na natanggap ko ay nagpatindig ng balahibo sa aking bato. Tumaas ang bilang nito sa mga nakalipas na buwan at karamihan ay nauwi sa cremation dahil sa desisyong administratibo. Sa puntong ito, umabot sa kasukdulan ang aking panloob na tunggalian. Bilang isang pulis, nakatali ako sa mga pamamaraan. Bilang isang tao, nahaharap ako sa posibilidad ng isang krimen na kasalukuyang nagaganap. Kung maghihintay ako ng masyadong matagal, mas maraming buhay ang maaaring mawala ng hindi man lang naitala. Ngunit kung kikilos ako ng padalos-dalos, ang investigasyong ito ay maaaring matigil bago pa man ito tuluyang magsimula. Ang aking hepe, na hindi ko inaasahan, ay tinawagan ako at kinwestiyon ang aking mga aktibidad sa labas ng opisyal na ulat. Ang tono niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang babala. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tumigil ka, o kung hindi man, huwag kang gumawa ng ingay. Tumango ako at nagpanggap na sumusunod habang itinatago ang mga kopya ng mga tala na aking nakalap. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking mesa, mag-isa. Ang mapa ng Metro Manila ay nakalatag, puno ng mga marka at linya na ngayon ay magkakakonekta na. Hindi na ito isang serye ng mga pagkakataon. Ito ay isang pattern, at ang isang pattern ay laging nangangahulugan ng intensyon. Hindi ito nagbigay sa akin ng tiyak na sagot, ngunit binigyan ako nito ng isang bagay na mas mapanganib, katiyakan. Napagtanto kong masyado na akong malayo para umatras. Ano man ang nakatago sa likod ng murang longganisa na iyon, naibaon na nito ang kanyang mga kuko. Ang tungkulin ko ngayon ay iisa lang, hawakan ang katotohanan bago ito muling maglaho. Mula nang ang investigasyong ito ay gumalaw patungo sa teritoryo ng mga nawawalang tao, ang pagtulog ay hindi na isang pangangailangan, kundi isang luho. Ang kabanatang ito ay hindi nagsimula sa isang amoy o anino sa bodega, kundi sa isang bunton ng mga kupas na folder sa silid arsibo ng istasyon.
Doon ko natagpuan ang ibang mukha ng Maynila, hindi ang mga nagtataasang gusali o ang maingay na palengke, kundi ang hanay ng mga pangalan na tila hindi kailanman tunay na nabuhay sa mata ng sistema. Humingi ako ng access sa datos ng mga nawawala na matagal nang itinuturing ng mga kasong may mababang prioridad. Mga nasa hustong gulang na walang pamilya, mga dayo mula sa probinsya na walang permanenteng tirahan, mga arawang manggagawa na palipat-lipat ng lugar. Hindi sila nakakakuha ng atensyon ng publiko, walang mga poster ng paghahanap, walang coverage sa balita. Ngunit nang ayusin ko sila batay sa huling lokasyon kung saan sila nakita, ang mga pulang linya sa aking mapa ay lalong sumikip sa paligid ng mga ruta ng distribusyon na una kong minarkahan. Ang kasukdulan ng emosyonal na pressure ay dumating dito, hindi sa anyo ng pisikal na banta, kundi sa kamalayan. Napagtanto ko na sa buong panahong ito, naglalakad ako sa tabi ng isang malaking butas sa sistema. Ang mga nawawala ay hindi brutal na dinukot sa mga lansangan, sila ay dahan-dahang sinisipsip ng kawalang pakialam. At anumang krimen ang nagsasamantala sa butas na iyon ang pinakamahirap na puksain. Sinimulan kong bisitahin ang mga huling lugar kung saan nakita ang mga biktima. Sa ilalim ng mga tulay, sa masisikip na apartment, sa mga murang paupahan na binabayaran araw-araw. Mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa, narinig ko ang magkakatulad na kwento. May isang taong inalok ng pansamantalang trabaho, binayaran ng cash, walang kailangang walang pamimilit, walang karahasan sa simula, tanging pangako lamang ng pagkain at sahod. Sa isang halfway house, isang volunteer ang nakakilala sa isa sa mga pangalan sa aking listahan. Naalala niya ito ng malinaw, hindi dahil sa espesyal ang mukha nito, kundi dahil bihira itong magsalita at laging tumatangging magpakuha ng litrato. Ang huling sinabi nito bago umalis para magtrabaho ay tumatak sa aking isipan. Sinabi raw nitong gusto niyang mawala muna sandali para hindi makaperwisyo kahit kanino. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang banta. Nagsimula akong makaramdam ng galit na mahirap kontrolin. Hindi ang galit na sumasabog, kundi ang galit na namumuo, mabigat at malamig. Ang bawat pangalan ngayon ay hindi na lamang isang entry sa datos, kundi isang tao na minsay umasa. At ang pag-asang iyon, sa hindi malamang paraan, ay nauwi sa isang lugar na hindi nila kailanman inakala. Dumating muli ang pressure mula sa loob. Ang kahilingan ko na buksang muli ang ilang lumang kaso ay tinanggihan ng walang detalyadong paliwanag. Alam kong hindi lang ito tungkol sa procedure. May takot na buksan ang isang bagay na masyadong malalim. Hindi ko sila lubusang masisisi, ngunit hindi rin ako maaaring huminto. Ito ang naging punto kung saan itinigil ko na ang pagtingin sa kasong ito bilang isang tungkulin. Naging personal na pasanin ito. Hindi ko na lang hinahabol ang mga salarin, sinusubukan kong ibalik ang pag-iral ng mga taong nabura na, kahit sa pamamagitan lamang ng katotohanan. Pagsapit ng gabi, tumayo ako sa rooftop ng aming gusali, pinagmamasdan ang syudad na hindi kailanman tunay na natutulog. Sa ibaba, ang murang longganisa ay ibinebenta pa rin. Ang mga tao ay kumakain pa rin ng walang hinala. At napagtanto kong ang krimen na ito ay nabubuhay dahil hindi ito nakikita. Ang kabanatang ito ay hindi nagtapos sa isang bagong revelasyon, kundi sa isang pagbabago sa loob ko. Hindi na ako nag-aalinlangan kung karapat-dapat bang ipagpatuloy ang investigasyong ito. Alam ko ang isang bagay ng may katiyakan. Sino man ang nasa likod ng lahat ng ito ay pumili ng maling mga biktima. At hindi ako titigil hanggang sa makuha ng mga pangalang walang mukha na iyon ang katapusang nararapat sa kanila. Sa yugtong ito, nagbago na ng anyo ang investigasyon. Hindi na ako naglalakad mag-isa, sumusunod sa mga malabong bakas. Ngayon, isang tao mula sa loob ang nagsimulang kumilos papalapit sa akin. Ang kabanatang ito ay binuksan hindi ng aking kilos, kundi ng isang maikling, hindi kilalang text message na pumasok sa aking personal na telepono bago magmadaling araw. Maikli ang nilalaman, walang pagbati, walang banta. Isang pangungusap lang na nagpahinto sa aking paghinga. Huwag kang tumingin mula sa labas kung gusto mong malaman ang lahat. Alam kong maaaring ito ay isang patibong. Ngunit tinuruan ako ng karanasan na ang isang sindikatong ganito kalaki ay bihirang masira dahil sa pressure mula sa labas. Bumubagsak ito dahil sa maliliit na tinig mula sa loob nito.
Itinago ko ang telepono, nagpanggap na nagpapatuloy sa araw tulad ng dati, at pagkatapos ay kumilos ayon sa mga tagubiling ipinadala makalipas ang ilang oras. Ang lugar ng tagpuan ay hindi isang bodega, hindi ang pagawaan, kundi isang maliit na kapihan sa gilid ng riles ng tren. Maingay ang paligid, puno ng mga nagkakapatong-patong na usapan. Isang perpektong lugar para magtago ng isang lihim. Doon ko nakilala ang isang lalaki na ang pangalan ay nakita ko lamang sa mga dokumento ng distribusyon. Ang kanyang mukha ay ordinaryo, ang kanyang damit ay luma, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hawakan niya ang tasa. Hindi niya tinawag ang sarili na isang saksi, tinawag niya ang sarili na isang nakaligtas. Mula sa aking pananaw, ang salitang iyon ay mas mabigat. Nagkwento siya sa isang walang emosyong tono tungkol sa kanyang papel bilang isang middleman sa distribusyon, kung paano niya noong una inakala na nagtatrabaho lang siya para sa isang iligal na paggawaan ng karne. Dahan-dahan, ang mga detalyeng kanyang ibinunyag ay bumuo ng isang larawan ng isang network na mas malupit at mas organisado kaysa sa aking inaasahan. Dito naganap ang kasukdulan ng aking intelektual na laban. Naharap ako sa impormasyon na kung isa lang dito ang lumabas, maaaring maging sanhi ito ng pagkamatay ng taong nasa harapan ko. Inabot niya sa akin ang mga kopya ng mga tala ng transaksyon, mga alternatibong ruta ng paghahatid, at isang listahan ng mga pangalan na hindi kailanman lumitaw sa mga opisyal na dokumento. Inamin din niya ang isang bagay na nagpatahimik sa akin ng matagal. Tinulungan niya ang distribusyon habang lihim na nangungulekta ng ebidensya, umaasa na isang araw ay may isang pulis na handang makinig. Hindi ako agad naniwala. Hindi ko kaya. Ngunit bawat detalye na kanyang binanggit ay tumutugma sa aking mga naunang natuklasan. Ang mga piraso ng puzzle na dati magkakahiwalay ay ngayon ay nagkakabit-kabit na. Ang galit ko ay naging isang matalas na focus. Hindi na ito tungkol sa paghihinala, ito ay tungkol sa pagpapatunay. Tumaas ang pressure nang mapagtanto kong limitado ang aming oras. Naniniwala ang lalaki na nagsisimula na siyang paghinalaan. Bawat minutong lumilipas ay nagdaragdag sa panganib. Kailangan kong magpasya ng mabilis, protektahan siya ng hindi opisyal o umatras para sa aking sariling kaligtasan. Ang pagpipiliang iyon ay hindi kailanman tunay na umiral. Pinili ko ang una. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagbabago sa aking estratehiya. Sinimulan kong buuin ang isang opisyal na investigasyon na may matibay na basehan nang hindi isinisiwalat ang aking source. Maingat akong kumilos, tinitiyak na bawat hakbang ay maayos na naitala. Sa likod ng kalmadong pamamaraan na iyon, alam kong ang linya ay nalampasan na. Alam ng sindikato na may isang taong nagsisimula ng magsalita. Ang yugtong ito ay hindi nagsara sa isang pagsalakay o isang hayag na pag-amin. Nagtapos ito sa isang tahimik na kasunduan sa pagitan ko at ng aking impormante, isang kasunduan na marupok, ngunit sapat na malakas para yanigin ang pundasyon ng krimen na matagal nang nakatago. Iniwan ko ang kapihan na iyon na may isang katiyakan, nagbago na ang laro at wala nang atrasan. Mula nang mabuo ang tahimik na kasunduang iyon, lubusang nagbago ang paraan ng aking pagtatrabaho. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa paghabol o mga lihim na pagkikita, kundi tungkol sa pagbuo ng kahulugan mula sa kaguluhan. Pansamantala akong huminto sa paggalaw sa field at pumasok sa pinakatahimik na yugto ng investigasyon, pagbabasa, pagkonekta at pag-unawa. Sa aking maliit na opisina, pinagsama-sama ko ang lahat ng impormasyong aking nakalap. Mga tala ng transaksyon mula sa source, mga ulat ng nawawalang tao, mga ruta ng distribusyon, datos mula sa ospital, hanggang sa mga schedule ng delivery na hindi kailanman naitala sa mga opisyal na dokumento. Idinikit ko lahat ito sa isang malaking whiteboard. Mula sa malayo, mukha itong mapa ng digmaan, puno ng mga linyang nagkukrusan at mga pulang marka. Mula sa malapitan, ito ay kahawig ng isang bagay na mas nakapangingilabot, isang sistema na maayos na tumatakbo sa ibabaw ng pagdurusa ng tao. Ang kabanatang ito ay walang biglaang pagsabog ng gulo sa simula. Ang tensyon ay dahan-dahang lumaki, tulad ng presyon ng dugo na tumataas ng hindi namamalayan. Napagtanto ko na ang sindikatong ito ay hindi kumikilos ng basta-basta. Bawat tao ay may limitadong papel. Bawat ruta ay may reserba. Bawat lokasyon ay may takdang panahon ng paggamit. Walang malaking pangalan na nakatayo sa harapan.
Lahat ay gumagalaw tulad ng maliliit na gulong na sumusuporta sa isa't isa. Dito ko naunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang mastermind ay hindi lamang isang malupit na individual, kundi isang taga-disenyo ng sistema. Isang taong nakakaintindi ng batas, lohistika, at kahinaan ng administrasyon. At nangangahulugan iyon na ang pinakamaliit na pagkakamali mula sa akin ay maaaring magamit para burahin ang lahat ng bakas magpakailanman. Ang mental na pressure ay nagsimulang kumain sa akin. Bihira akong umuwi sa tamang oras. Ang aking isipan ay patuloy na nagtatrabaho kahit napatay na ang ilaw sa kwarto. Sinimulan kong itala ang maliliit na detalye na dati kong binabaliwala. Ang hindi normal na oras ng operasyon, ang labis na konsumo ng kuryente sa paggawaan, ang hindi makatwirang pagkakaiba sa bigat ng mga delivery. Lahat ng iyon ay nagpatibay sa isang konklusyon, hindi ito isang bagong operasyon. Matagal na itong tumatakbo, marahil ay masyadong matagal na. Kailangan ko ring gampanan ang dalawang papel sa harap ng aking mga kasamahan. Nagpakita ako bilang isang pulis na masunurin at organisado. Sa likod nito, nag-iingat ako ng mga kopya ng datos sa isang hiwalay na lugar, nag-aabang sa pinakamasamang posibilidad. Hindi ko inaakusahan ang sinuman sa loob, ngunit tinuruan ako ng karanasan na huwag lubusang magtiwala sa katahimikan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pag-iisa. Walang mahabang dialogo, walang madramang pagpupulong. Ako lang at ang datos. Ngunit doon mismo lumitaw ang pinakamabigat na pasanin. Bawat linyang iginuhit ko sa mapa ay tila humihingi ng pananagutan. Kung magkamali ako sa pagbasa, maaaring magpatuloy ang sindikatong ito na may bagong mukha. Bago matapos ang kabanata, naabot ko ang isang punto ng kalinawan. May isang lokasyon na laging lumilitaw bilang huling buhol. Hindi ang paggawaan, hindi ang unang bodega, kundi isang ordinaryong bahay na hindi kailanman naitala bilang bahagi ng distribution chain. Masyadong malinis ang bahay na iyon sa mga dokumento, masyadong tahimik mula sa atensyon. Ang yugtong ito ay nagtapos sa isang estratehikong desisyon, hindi sa aksyon. Nagpasya akong itigil ang lahat ng field movements at mag-focus sa pagbuo ng isang legal na basehan na hindi matitinag. Alam kong ang susunod na hakbang ang magiging mapagpasya. Kung magkamali ako, lahat ng aking nakalap ay guguho. Kung tama, mawawalan ang sindikato ng kanilang kaisa-isang proteksyon, ang pagiging hindi nakikita. Sa yugtong ito, ang investigasyon ay hindi na nagtatago sa likod ng mga papel at mapa. Nagsimula na itong humingi ng isang bagay na mas mabigat, ang pagtanggap sa katotohanang ayaw malaman ng sinuman. Nagsimula ito nang sa wakas ay buksan ko ang resulta ng pagsusuri sa laboratorio na matagal kong hinihintay na maihalong kaba. Dumating ang dokumento ng walang seremonya, isinilid sa isang manipis na brown envelope tulad ng ibang mga regular na ulat. Ngunit ang laman nito ay nagbago sa aking pananaw sa buong kaso. Walang pinalabis na termino, walang emosyonal na pangungusap. Isang serya lamang ng mga biological findings na nagpapatunay sa isang bagay, ang hilaw na materyales ng longganisa ay hindi nagmula sa hayop. Matagal akong nakaupo, hinahayaang tumagos sa aking depensa ang mga salita sa papel. Sa buong panahong ito, kumikilos ako batay sa mga makatwirang palagay, pinapanatili ang distansya upang hindi mahulog sa mga ligaw na espekulasyon. Ngayon, nawala na ang distansyang iyon. Ang natira na lamang ay ang hilaw na katotohanan na mahirap lunukin. Ang kabanatang ito ay hindi naglalaman ng mga eksena ng habulan o direktang banta. Ang tunggalian ay panloob at malalim. Sinimulan kong questionin ang hangganan sa pagitan ng profesionalismo at pagiging tao. Bawat pangalang walang mukha na natagpuan ko sa nakaraang kabanata ay ngayon ay may posibleng katapusan na mas nakapangingilabot pa kaysa sa aking mga naunang hinala. Ipinatawag ako sa isang saradong pulong kasama ang forensic unit at ang kasamang piskal. Tahimik ang silid. Tanging ang ugong ng aircon at ang tunog ng mga papel na dahan-dahang binubuklat ang maririnig. Walang nagulat, ngunit wala ring handa. Nagkasundo kami na ang kasong ito ay dapat hawakan ng may sukdulang pag-ingat. Isang pagtagas ng impormasyon ay maaaring magdulot ng malawakang panik. Ang pressure sa akin ay tumaas ng dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Nagsimula akong maramdaman na hindi lang ako minamanmana ng sindikato, kundi pati na rin ang sistema na takot sa mga kahihinatnan ng rebelasyon.
Bawat hakbang ko ay dapat may nakasulat na katwiran. Bawat desisyon ay dapat kayang panagutan sa maraming antas. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagsimula akong makaranas ng epekto na hindi na itala sa mga ulat. Ang amoy na dati ay malabo ko lang naaamoy ay tila nanatili na sa aking alaala. Lumilitaw ito kapag kumakain ako, kapag umuuwi ako sa aking apartment, kahit na sinusubukan kong ipikit ang aking mga mata. Ang amoy na iyon ay hindi na pisikal, kundi isang simbolo ng isang bagay na nasira na matagal bago pa ako masangkot. Ipinapakita nito ang pagod na hindi masusukat ng oras ng trabaho. Naging mas tahimik ako, mas mapagbantay at mas malamig. Ngunit doon mismo nabuo ang katatagan. Napagtanto ko na kung bibigay ako ngayon, mawawala ng kahulugan ang buong serye ng ebidensya. Bago matapos ang kabanata, nakatanggap ako ng karagdagang kumpirmasyon na nagpasikip sa espasyo ng sindikato. Isa-isa, nagsimulang humigpit ang mga buhol. Ngunit, kasabay nito, naunawaan ko rin na ang susunod na hakbang ay mag-aanyaya ng hayagang paglaban. Ang yugtong ito ay isinara ng isang mapait na realisasyon. Ang katotohanan ay hindi laging nagdudulot ng ginhawa. Minsan, nagdadala lamang ito ng pasanin na kailangang buhatin. Hanggang sa huli, nakatayo ako sa bingit ng huling yugto ng imbestigasyon, alam na anuman ang mangyari sa susunod ay mag-iiwan ng marka, hindi lamang sa syudad na ito, kundi pati na rin sa aking sarili. Sa yugtong ito, tila kakaiba ang takbo ng oras. Masyadong mabilis para mag-isip ng malinaw, masyadong mabagal para huminto. Hindi ito nagsimula sa aksyon, kundi sa isang tahimik at maingat na paghahanda. Matapos hindi na maitanggi ang katotohanang forensik, ang focus ng investigasyon ay ganap na lumipat patungo sa isang layunin, ang pagpapatupad ng walang butas. Pinamunuan ko ang isang maliit na pulong na hindi na itala sa opisyal na agenda. Hindi maraming tao sa silid na iyon. Sila lamang ang talagang kailangang makaalam. Bawat mukha ay sumasalamin sa parehong tensyon. Walang kabayanihan, walang labis na sigasig. Ang naroroon lamang ay ang kamalayan na papasok kami sa isang kulay-abong teritoryo, kung saan ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring sumira sa buong kaso. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng ibang panig ng aking trabaho na bihirang makita. Hindi bilang isang investigador sa field, kundi bilang isang tagagawa ng desisyon. Kailangan kong tukuyin ang oras, ang plano, at ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon. Ang bahay na dati ay lumitaw lamang bilang isang buhol sa mapa, ngayon ay naging pangunahing target. Ngunit hindi kami maaaring kumilos agad. Masyadong maraming mata ang nagmamasid, masyadong maraming posibilidad na tumagas ang impormasyon. Ginamit ko ang maraming oras sa muling pagsusuri sa bawat detalye, mga daanan, mga gawin ng mga residente sa paligid, ang oras ng pinakamababang aktibidad, kahit na anong mga tunog ang maaaring magdulot ng hinala. Lahat ng iyon ay hindi paranoia, kundi isang pangangailangan. Ang sindikatong ito ay nanatili dahil palagi silang isang hakbang na nauuna sa mga otoridad. Ang personal na pressure ay lalo kong naramdaman. Halos hindi ako nakikipag-ugnayan sa sinuman sa labas ng trabaho. Ang aking telepono ay bihirang gamitin para sa anumang bagay maliban sa koordinasyon. Bawat tunog ng notifikasyon ay nagpapahigpit sa aking mga kalamnan. Alam kong kung mabibigo ang operasyong ito, wala nang pangalawang pagkakataon. Tinukoy din ng kabanatang ito ang mga panganib na dapat kong tanggapin ng may kamalayan. Pumirma ako sa mga dokumento na naglilipat ng direktang responsibilidad sa aking mga balikat. Kung may magkamali, ang pangalan ko ang unang maitatala bago ang sinuman. Kakaiba, ngunit ang desisyong iyon ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang investigasyong ito, naramdaman kong hawak ko ang kontrol. Pagsapit ng gabi, ang koponan ay nasa kani-kanilang posisyon na. Bagamat hindi pa kumikilos, ang syudad ng Maynila sa labas ng bintana ay tila normal. Ang mga ilaw sa kalsada ay nakasindi, ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga karinderya ay bukas pa rin. Ang pagkakaibang iyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Ang pinakamalaking krimen ay madalas na naglalakad kasabay ng pinakanormal na buhay. Nakatayo akong mag-isa sa aking opisina, pinagmamasdan ang mapa na ngayon ay halos puno na ng mga marka. Walang bakanting espasyo. Lahat ng ruta ay alam na namin. Ang natitira na lamang ay buksan ang pinto at tanggapin anuman ang nasa likod nito.
Ang yugtong ito ay nagtapos bago pa man magsimula ang aksyon. Walang pagsalakay, walang sigaw, tanging isang mabigat na katahimikan at isang desisyon na hindi na maaaring bawiin. Huminga ako ng malalim, alam na ang gabing ito ang magiging hangganan sa pagitan ng bago at pagkatapos, hindi lamang para sa kasong ito, kundi pati na rin para sa aking sarili. Nang sa wakas ay mabuksan ang pintong iyon, wala nang puwang para sa interpretasyon. Ang yugtong ito ay nagsimula ng eksaktong mabasag ang katahimikan. Hindi dahil sa sigaw o sirena, kundi sa marahang tunog ng bakal na nagkikiskisan, isang susi na ipinihit ng isang kamay na matagal ng handa. Pumasok kami ng hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay inayos upang hindi magbigay ng oras sa sinuman na mag-react. Ang bahay ay mukhang ordinaryo mula sa labas, ngunit ang loob nito ay tumatanggi sa impresyong iyon. Ang mga pader ay mas makapal kaysa sa mga kalapit na bahay. Ang sahig ay madaling linisin, at ang bentilasyon ay idinisenyo upang maglabas ng hangin nang hindi nag-iiwan ng bakas ng amoy na nagtatagal. Walang gulat, walang makabuluhang paglaban. Ang katahimikan mismo ang pinakanakakabagabag. Ako ang nasa pinakalikod, tinitiyak na bawat silid ay naitala at bawat natuklasan ay nadokumento. Sa unang silid, natagpuan namin ang mga kagamitan sa pagpoproseso na nakabalak kayo bilang isang kusina sa bahay. Sa susunod na silid, mga refrigerator na nakahanay ng maayos. Bawat isa ay may kodigo na hindi tumutukoy sa anumang pamantayan ng pagkain. Walang pangalan ng label, tanging mga numero at letra na may malamig na pakiramdam. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa habulan. Ang tunggalian ay nasa kung ano ang dapat kong makita at tanggapin. Bawat natuklasan ay naglilinaw na ang sindikatong ito ay nag-operate ng maihalos klinikal na disiplina. Hindi sila umasa sa hayag na karahasan, kundi sa isang mapanlinlang na kaayusan. Sa isa sa mga saradong silid, natagpuan namin ang mga pisikal na talaan na dati ay hula ko lamang ang pagkakaroon. Isang kwaderno na may maayos na sulat kamay ang nagtala ng daloy ng pagpasok at paglabas ng mga hilaw na materyales, iskediul ng produksyon at distribusyon. Lahat ay naitala ng may katumpakan na nagpasikip sa aking dibdib. Hindi ito gawa ng isang taong desperado. Ito ay gawa ng isang taong kumbinsidong hindi siya mahuhuli. Ang pangunahing salarin ay natagpuan sa pinakalikod na silid, nakaupo sa isang plastik na upuan na parabang naghihintay. Walang ekspresyon ng pagkagulat, walang paglaban. Tinitigan niya ako ng isang tingin na walang emosyon, mahirap bigyan ng kahulugan. Sa tinging iyon, walang pagsisisi. Tanging isang kalkulasyon na sa wakas ay huminto. Binasa ko ang kanyang mga karapatan sa isang boses na pinilit kong manatiling matatag. Bawat salita ay tila banyaga sa aking sariling pandinig. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na kasukdulan ay hindi sa pag-aresto, kundi sa tahimik na pag-amin na lahat ng ito ay totoong nangyari. Ipinakita rin ng kabanatang ito ang direktang epekto ng rebelasyon. Nagsimulang magtrabaho ang forensic team, tinawagan ang piskal at selyado ang lugar. Walang sigaw ng tagumpay. Ang naroroon lamang ay isang tahimik na abala at mga tensyonadong mukha. Alam naming lahat na ang natagpuan noong gabing iyon ay yayanig sa maraming tao. Nang lumabas ako sa bahay na iyon, iba ang pakiramdam ng hangin ng gabi sa Maynila. Mas malamig, mas mabigat. Ang mga ilaw sa kalsada ay nanatiling nakasindi tulad ng dati. Ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaan. Hindi huminto ang mundo kahit nakabubukas lang ng katotohanan. Ang yugtong ito ay nagtapos ng walang emosyonal na pagsasara. Tumayo lang ako sandali, pinagmamasdan ang pinto na ngayon ay may police line na. Sa likod nito, ang krimen na matagal nang nagtago ay sa wakas ay nawalan na ng lugar. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang trabaho. Ang pag-aresto ay isang kabanata lamang. Ang natitira ay tiyakin na lahat ng sangkot ay hindi na muling maglalaho sa mga anino. Matapos mabuksan ang lahat ng pinto, ang trabaho ay pumasok sa pinakatahimik na yugto. Ang yugtong ito ay hindi na tungkol sa rebelasyon, kundi sa mga labi na naiwan matapos hindi na maitago ang katotohanan. Walang tensyon sa field, walang lihim na estratehiya. Ang naroroon na lamang ay ang mga kahihinatnan. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng sunod-sunod na pagsisiyasa. Ang pangunahing salarin ay nakakulong na. Ang network ng distribusyon ay pinahinto, at ilang iba pang pangalan ang sumunod sa listahan ng mga iniimbestigahan.
Ginugol ko ang karamihan ng aking oras sa interogasyon, sumasagot sa parehong mga tanong na may iba't ibang salita. Bawat detalye ay dapat maging pere-pareho. Bawat kronolohiya ay dapat diretsyo. Ang isang maliit na pagkakamali ngayon ay maaaring gamitin upang pabagsakin ang buong kaso. Ipinapakita ng kabanatang ito ang ibang panig ng pagpapatupad ng batas na bihirang ituring na madrama. Walang kamera, walang palakpakan, tanging isang mesa, isang upuan, at ang tunog ng ballpen na patuloy na gumagalaw. Napagtanto ko na ang tagumpay sa isang kasong tulad nito ay hindi kailanman parang tagumpay. Mas katulad ito ng isang pasanin na inilipat mula sa isang balikat patungo sa isa pa. Nagsimulang maramdaman ang pressure mula sa publiko nang kumalat ang balita. Nagulantang ang Maynila. Ngunit ang pagkagulat na iyon ay hindi kailanman lubusang umabot sa ugat ng problema. Marami ang nag-focus sa sensasyon, iilan ang gustong makita kung paano maaaring lumago ang krimen na ito sa gitna ng kolektibong kawalang pakialam. Binasa ko ang mga komento, mga headline, mga balita, at mga opinyon at pagkatapos ay huminto. May isang distansya na hindi matatawid sa pagitan ng mga tumitingin mula sa labas at sa aming nasa loob. Binuksan ko muli ang listahan ng mga nawawalang tao na nagsimula ng lahat. Ngayon, ilan sa kanila ay mayroon ng sagot, bagamat hindi ito ang sagot na inaasahan ng sinuman. Ang proseso ng pagkakakilanlan ay mabagal at puno ng pag-iingat. Hindi lahat ng katotohanan ay maaaring anunsyo ng sabay-sabay. May mga pamilyang kailangang protektahan. May mga sugat na hindi dapat buksan ng marahas. Ang kabanatang ito ay naging espasyo rin para sa pagninilay. Napagtanto kong hindi ako lumabas sa kasong ito bilang parehong tao. May bahagi sa akin na tumigas, mayroon ding mas naging marupok. Ang amoy na dating bumabagabag sa akin ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang malalim ngunit tapat na pagod. Hindi ko pinagsisihan ang aking pinili, ngunit hindi ko rin ito dinadakila. Isang hapon, tumayo ako sa labas ng gusali ng kulungan, pinagmamasdan ang kulay abong langit ng Maynila. Ang pangunahing salarin ay opisyal ng naproseso. Ang mga papeles ng kaso ay kumpleto na at naghihintay na ang paglilitis. Ayon sa batas, halos tapos na ang aking tungkulin. Ngunit bilang isang tao, alam kong hindi pa talaga nagtatapos ang kwentong ito. Ang yugtong ito ay nagsasara ng kwento na may isang simple, ngunit mabigat na kamalayan. Ang isang krimen na ganito kalaki ay hindi lumitaw mula sa kawalan. Lumago ito mula sa maliliit na butas na hinayaang bukas ng masyadong matagal. Ang aking tungkulin bilang pulis ay isara ang mga butas na iyon hanggat kaya ko, kahit na alam kong hindi lahat ay kailanman maisasarang mabuti. Bumalik ako sa aking rutina, sa mga bagong ulat, sa mga kasong naghihintay ng atensyon. Patuloy na gumagalaw ang syudad na ito na para bang walang nangyari. Ngunit sa loob ko, may isang kabanata na laging mananatili. Hindi bilang isang karangalan, kundi bilang isang paalala na sa likod ng mga ordinaryong bagay, laging may posibilidad ng krimen na naghihintay na mabunyag. At habang suot ko pa rin ang unipormeng ito, ako si Rico Santos. Ang aking tungkulin ay hindi pa kailanman tunay na natapos. Ang yugtong ito ay dumating hindi bilang isang pagpapatuloy ng mga pangyayari, kundi bilang isang alingaungaw. Matapos ang lahat sa legal na paraan, ang oras ay sumulong sa sarili nitong paraan. Walang malinaw na linya ng pagtatapos, walang kampanang naghudyat ng pagwawakas ng isang kaso. Nagpatuloy lang ang syudad sa buhay nito, habang ang ilan sa amin ay dala-dala ang mga labi na hindi kailanman tunay na napag-uusapan. Bumalik ako sa serbisyo tulad ng dati. Ang aking mesa ay muling napuno ng mga bagong folder, mga bagong ulat at mga bagong problema. Wala nang mapa na may mga pulang linya. Wala nang mga saradong pulong na nagpapabigat sa paghinga. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi ganap na walang laman. Puno ito ng mga alaala na paminsan-minsan ay lumilitaw ng hindi inaanyayahan. Ang kabanatang ito ay hindi nag-aalok ng malaking tunggalian. Sa halip, ito ay tungkol sa kawalan ng tunggalian, tungkol sa bakanting espasyo matapos dumaan ang bagyo. Nagsimula akong mapagtanto na pagkatapos mabunyag ang isang malaking kaso, ang pinakamahirap ay hindi ang pagbuwag sa krimen, kundi ang mabuhay na may kaalaman na ang krimen na iyon ay umiral at maaaring lumitaw muli sa ibang anyo. Isang umaga, muli akong dumaan sa palengke ng Quiapo. Ang mga pwesto ay nakatayo pa rin.
Ang mga tindera ay sumisigaw pa rin, nag-aalok ng kanilang mga paninda. Nagbebenta pa rin sila ng longganisa. Ngayon, may malinaw na label at medyo mas mataas ang presyo. Bumibili ang mga tao nang hindi iniisip ang nakaraan. Hindi ko sila masisisi. Hindi lahat ay kailangang magbuhat ng parehong alaala. Huminto ako sandali sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang mga mukha na dumadaan. Sa kanila, marahil ay may mga nakasalamuha ang sindikatong iyon nang hindi nila alam. Marahil ay may mga nawala ng isang tao at hindi kailanman nakakuha ng sagot. Masyadong maraming kwento ang itinatago ng syudad na ito para malutas isa-isa. Ang kabanatang ito ay naging espasyo rin para sa mga tanong na walang tiyak na sagot. Talaga bang napahinto ng kasong iyon ang mga katulad na gawain o pinilit lamang silang magtago ng mas malalim? Sapat na ba ang lakas ng sistema upang isara ang mga butas o tinapalan lamang ito pansamantala? Bilang isang pulis, hindi ko tungkulin na sagutin ang lahat ng iyon, kundi ang manatiling mapagbantay. Nakatanggap ako ng bagong atas, isang kaso na lubos na naiiba. Ngunit, sa tuwing nagbabasa ako ng paunang ulat, hindi ko na itinuturing na pagkakataon ang maliliit na bagay. Binago ng karanasan ang aking pananaw. Naging mas mabagal ako sa paghuhusga, ngunit mas matalas sa paghihinala. Ang kabanatang ito ay hindi nagsara na may malaking konklusyon. Nagtapos ito sa isang simpleng kamalayan na ang hustisya ay hindi isang tuwid na linya mula sa mali patungo sa tama. Ito ay isang mahabang proseso na binabantayan ng mga ordinaryong tao na may limitadong kakayahan at tunay na pagod. Pagsapit ng dapit hapon, lumabas ako ng opisina, humalo sa karamihan ng tao sa Maynila. Walang nakakakilala sa akin at ayos lang iyon. Ang aking tungkulin ay hindi kailanman humingi ng pagkilala. Habang nakatayo pa rin ang syudad na ito kasama ang lahat ng komplikasyon nito, alam ko ang isang bagay, hindi pa tapos ang aking trabaho, at marahil ay hindi nga ito matatapos kailanman. Ako si Rico Santos, at habang naglalakad pa ako sa syudad na ito, patuloy akong makikinig sa maliliit na alinggaw na madalas